May isang karanasan kuya na maraming lalaking Pilipino ang tahimik na pinagdadaanan lalo na kapag lampas 30 ka na. Nakakausap mo ang babae pero parang wala lang. Nandyan ka pero parang isa ka lang sa background. Walang espesyal, walang spark at madalas ang unang pumapasok sa isip ng lalaki ay ito, may mali sa akin. Siguro hindi ako gwapo, siguro kulang ang pera ko, siguro wala pa akong nararating. Pero ang totoo, bihirang doon nagsisimula ang problema. Ang ugat nito ay mas simple pero mas malalim. Hindi kung ano ka sa labas, kundi kung anong pakiramdam ang iniiwan mo sa kanya pagkatapos ng usapan. Hindi sa kung ano ang dala mo, kundi kung ano ang nararamdaman niya kapag kausap ka. At hindi ito tungkol sa pangliligaw na pangbata, hindi ito tungkol sa pagiging sobrang sweet, pagbibigay ng regalo o paggamit ng mga linyang paulit-ulit na niyang naririnig sa buong buhay niya. Sanay na ang babae sa mga papuri. Maganda ka, ang ganda ng ngiti mo, ang sexy mo. Alam mo kung bakit parang wala na itong epekto? Dahil parang advertisement na lang ang dating, nakikita, naririnig, tapos tinatabunan ng susunod. Pero paano kung imbis na kausapin ang mata niya, kausapin mo ang isip niya? Kung nandito ka sa channel na ito, malinaw ang pakay mo. Gusto mong matutunan kung paano talaga makipag-usap at makitungo sa mga babae. Hindi mga payong walang laman, kundi pag-unawa sa isip, presensya at karakter ng isang lalaki. I-comment mo kung taga-anong isla ka sa Pilipinas o kung nasa ibang bansa ka ngayon at kung may karanasan ka na sa pakipagkilala sa babaeng dayuhan o sa mga nakilala mo sa labas ng bansa. Babasahin ko ang mga komento mo. Dito nagkakahiwalay ang ordinaryong lalaki at ang lalaking hindi basta nakakalimutan. Ang babae, lalo na kapag matured na, ay hindi na hinahanap ang kilig lang. Hinahanap niya ang pakiramdam na naiintindihan siya, na may lalaking hindi nagmamadali, hindi naghahabol at hindi humihingi ng validation. Kapag ang isang lalaki ay marunong magsalita sa tamang oras, marunong manahimik kapag kailangan at hindi sinusubukang magpahanga, nag-iiwan iyon ng kakaibang bigat at ang bigat na iyon ang bumabalik sa isip ng babae kapag mag-isa na siya. Maraming lalaki ang naniniwala na visual lang ang babae. Pero ilang beses mo na bang narinig ang babaeng magsabi ng, "Hindi ko alam kung bakit, pero may dating siya." Hindi iyon aksidente. Nangyayari iyon kapag ang lalaki ay hindi lang tumitingin, kundi nakakaintindi. Kapag imbis na purihin ang itsura niya, pinaparamdam mong may nakita ka sa paraan niyang mag-isip, sa pananaw niya sa buhay, sa mga desisyong ginagawa niya. Kapag naramdaman ng babae na ang isip niya ang pinahahalagahan mo, hindi lang ang katawan niya, may nangyayaring pagbabago sa loob niya. At may isang mahalagang detalye dito kuya na madalas hindi napapansin. Hindi mo kailangang sabihin ito ng direkta agad. Hindi mo kailangang mag-explain. Minsan, mas malakas ang maikling katahimikan bago magsalita. Isang sandaling hindi ka nagmamadali. Isang tingin na hindi naghahanap ng reaksyon. At tsaka mo lang bibitawan ang salita. Sa sandaling iyon, ang isip niya ang magpupuno ng kahulugan. Ano ang napansin niya sa akin? Ano ang nakita niya na hindi nakita ng iba? At kapag ang babae ay nagsimulang magtanong sa sarili niya tungkol sa iyo, hindi mo na kailangang pilitin ang atensyon niya. Nandun na. Dahil ang lalaking marunong mag-iwan ng tanong sa isip ng babae ay lalaking hindi basta nawawala sa alaala niya. May ikalawang bahagi kuya kung saan nagsisimulang maghiwalay ang mga lalaking palaging hinahabol ang atensyon at ang lalaking hinahanap kahit wala siya. Dito na pumapasok ang paraan ng komunikasyon na hindi obvious pero ramdam. Maraming lalaki ang nagsasalita para mapansin, nagsasalita para magpatawa, nagsasalita para magpakitang interesado. Pero ang lalaking may dating sa babaeng matured ay hindi nagsasalita para punuin ang katahimikan. Marunong siyang magsalita para mag-iwan ng pakiamdam. At malaking pagkakaiba iyon. Kapag ang usapan ay palaging puno ng salita pero walang bigat, madaling makalimutan. Pero kapag may mga sandaling tahimik ka, present ka at malinaw ang intensyon mo, doon nagsisimulang gumalaw ang isip ng babae. Hindi dahil may sinabi kang espesyal, kundi dahil hindi mo kailangang magsalita ng marami.
May isang ugali ang lalaking hinahanap-hanap na madalas hindi sinasadya. Hindi siya nagmamadaling magpaliwanag ng sarili. Kapag may sinabi siya, sapat na iyon. Hindi niya binabawi, hindi niya dinadagdagan para masiguro ang reaksyon ng babae. At kapag hindi mo hinahabol ang reaksyon niya, siya ang kusang nag-iisip. Bakit ganito siya magsalita? Bakit parang hindi niya kailangang magpahanga? At sa edad na ito, kuya, ang babae ay pagod na sa mga lalaking gustong mapansin. Mas naaakit siya sa lalaking komportable sa sarili kahit hindi siya ang sentro. Dito rin pumapasok ang kakayahang iparamdam na may epekto ang presensya niya nang hindi mo ito binubola. Hindi mo kailangang sabihing espesyal siya sa paraang narinig na niya sa maraming lalaki. Minsan, sapat na ang isang simpleng obserbasyon na hindi halata, isang komento tungkol sa paraan niyang mag-isip, sa paraan niyang magdesisyon, sa kung paano niya hinahandle ang isang sitwasyon. Kapag naramdaman ng babae na hindi ka lang nakikinig para sumagot, kundi nakikinig para umunawa, may nangyayaring shift. Dahil bihira ang lalaking gumagawa nito, lalo na ang lalaking hindi naghihintay ng kapalit. At may isa pang mahalagang punto rito, kuya. Ang lalaking hinahanap-hanap ay marunong mag-iwan ng usapan na hindi tapos pero hindi bitin. Hindi siya nag-iiwan ng kalituhan, nag-iwan siya ng interes. May pagkakaiba iyon. Hindi niya pinipilit ang closure, hindi rin siya naglalaho bigla. Natural lang ang pag-alis niya. At kapag umalis ka sa tamang sandali, hindi mo kinukuha ang buong karanasan. May natitira. At ang natitirang iyon ang bumabalik sa isip ng babae sa mga oras na hindi kanya kausap. Kapag lampas 30 na ang babae, hindi na siya madaling ma-impress ng kilig. Mas sensitibo na siya sa consistency, sa tono, sa enerhiya. Napapansin niya kung ang lalaki ay kalmado dahil buo siya o kalmado lang dahil walang pakialam. At ramdam niya ang lalaking may direksyon kahit hindi ito sinasabi. Kapag naramdaman niyang ang lalaki ay may sariling mundo, sariling oras at hindi umaayon ang buong araw sa kanya, nagbabago ang dinamika. Hindi dahil gusto niyang habulin, kundi dahil natural na hinahanap ng isip ang presensyang hindi palaging available pero palaging maayos kapag nandyan. At dito nagsisimulang mabuo ang mas malalim na epekto. Hindi kanya iniisip dahil may sinabi kang linya. Iniisip ka niya dahil may pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may kulang kapag wala ka. Parang may katahimikan na nawala. At ang ganitong pakiramdam ay hindi nililikha ng pilit. Nililikha ito ng lalaking marunong magdala ng sarili niya, marunong pumasok sa usapan ng buo, marunong umalis ng maayos at hindi kailanman humihingi ng validation para malaman ang halaga niya. Sa ikatlong bahagi, kuya, dito na pumapasok ang mas tahimik pero mas malakas na epekto. Hindi na ito tungkol sa kung ano ang sinasabi mo, kundi kung paano ka humahawak ng emosyon, lalo na kapag may tensyon. Maraming lalaki ang nagkakamali rito. Kapag ramdam nilang may interes ang babae, bigla silang bumibilis. Mas madalas mag-message, mas maraming tanong, mas maraming paliwanag. Akala nila, iyon ang paraan para mas mapalapit. Pero sa totoo lang, doon nagsisimulang mabawasan ang bigat. Ang lalaking hinahanap-hanap ay hindi nagmamadali kahit may posibilidad. Marunong siyang huminto kahit may emosyon. At ang kakayahang iyon ang bihirang-bihira. Kapag ang babae ay may edad na, sanay na siya sa mga lalaking nadadala ng kilig. Sanay na siya sa mga lalaking nagbabago ng kilos kapag may nararamdaman. Kaya kapag nakakita siya ng lalaking pareho pa rin ang tindig kahit may interes, kahit may tensyon, kahit may pagkakataon, nagiging curious siya. Bakit hindi siya nagmamadali? Bakit parang hindi siya nakakaramdam? Bakit parang kaya niyang mawala pero hindi siya nawawala sa sarili? At ang mga tanong na iyon ang unti-unting bumabalik sa isip niya. May isang ugali ang lalaking may malakas na dating na madalas hindi napapansin. Marunong siyang i-handle ang sarili niyang emosyon nang hindi ito ipinapasa sa babae.
Kapag may araw na tahimik siya, hindi niya iyon ginagawang problema ng kausap niya. Kapag may stress siya, hindi niya ito ginagamit para humingi ng lambing. Inaayos niya muna ang sarili niya at kapag humarap siya, maayos siya. Buo siya. Hindi perpekto pero hindi rin magulo. At para sa babaeng matured, ang ganitong klaseng lalaki ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad dahil alam niyang hindi siya gagawing emotional crutch. Dito rin pumapasok ang paraan ng pakikinig na hindi naghahanap ng kontrol. Kapag nagsalita ang babae tungkol sa problema, hindi ka agad nag-aayos. Hindi ka rin nagsasabi ng dapat mong gawin. Pinapakinggan mo muna. Iniintindi mo ang konteksto. At kung magsasalita ka man, malinaw at maikli. Walang lecture, walang pangaral. At kapag naranasan ito ng babae, may nangyayaring shift. Dahil bihira ang lalaking kayang makinig nang hindi sinusubukang maging bida o tagapagligtas. At may isa pang aspekto rito, kuya, na laling nagiging mahalaga sa edad na ito, ang consistency ng karakter. Hindi ka sweet lang kapag maganda ang mood niya. Hindi ka kalmado lang kapag madali ang usapan. Pareho ka kahit may hindi pagkakaintindihan. Pareho ang tono mo, pareho ang respeto mo. At kapag may lalaking ganito, unti-unting bumababa ang guard ng babae. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ramdam niyang hindi ka pabago-bago. At ang utak ng tao ay natural na humahanap ng stability kapag pagod na sa drama. Habang tumatagal, ang babae ay nagsisimulang mag-associate ng isang pakiramdam sa presensya mo. Kapag nandyan ka, parang mas maayos ang takbo ng usapan, mas malinaw ang isip, mas tahimik ang loob. At kapag wala ka, sa kanya napapansin ang pagkakaiba. Hindi ito instant, hindi ito dramatic. Pero unti-unti may hinahanap ang isip niya. Hindi mukha, hindi salita, kundi ang pakiramdam na iniwan mo at ang pakiramdam na iyon ay nagiging reference point. Kapag may kausap siyang iba at magulo ang energy, kusa niyang ikinukumpara. Hindi sinasadya. Hindi rin niya agad inaamin, pero naroon ang komparison. At sa punto na ito, kuya, hindi mo na kailangang gawin ang kahit ano para makapagpamis. Hindi mo kailangang maglaro. Hindi mo kailangang mag-manipulate. Ang epekto ay natural na lumalabas kapag ang isang lalaki ay marunong humawak ng sarili niya, marunong pumasok sa usapan ng buo, marunong manatiling kalmado kahit may emosyon, at ang marunong umalis nang hindi iniiwan ang sarili niya. Dahil ang lalaking ganito ay hindi hinahanap dahil sa effort. Hinahanap siya dahil ang presensya niya ay nagiging pamantayan na hindi mahirap pantayan. Sa huling bahagi, kuya, dito na nagiging malinaw kung bakit ang ganitong klaseng presensya ang hinahanap-hanap ng babae, lalo na kapag lampas 30 na siya. Hindi na ito tungkol sa kilig o excitement. Ito ay tungkol sa pagpili. Ang babae sa edad na ito ay hindi na naghahanap ng lalaking magpaparamdam ng highs araw-araw. Hinahanap niya ang lalaking kayang manatiling buo kahit bumagal ang lahat. At ang lalaking ganito ay hindi sumusubok magpasikat sa bawat sandali. Hindi rin siya nagtatago. Natural lang ang kilos niya at ang natural na kilos ang mas pinagtitiwalaan. May isang tahimik na desisyon ng babae na nangyayari sa loob niya kapag nakakasalamuhan niya ang lalaking ganito. Hindi niya ito binibigkas, hindi niya agad inaamin. Pero unti-unti, mas pinipili niyang manatili sa enerhiyang hindi magulo. Mas pinipili niyang bumalik sa presensyang hindi humihingi. Kapag may choice siya, mas napapansin niya ang lalaking hindi naglalaban para mapansin. Dahil sa isip niya, ang lalaking hindi humihingi ng atensyon ay lalaking may sariling direksyon. At ang direksyon na iyon ang nagbibigay ng pakiramdam na ligtas. Dito rin pumapasok ang kakayahan mong igalang ang sitwasyon nang hindi mo sinasakripisyo ang sarili mo. Kapag may limitasyon, hindi ka nagtutulak. Kapag may distansya, hindi ka nagrereklamo. Tinatanggap mo ang realidad ng kalmado. At ang pagtanggap na ito ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Dahil ipinapakita nito na kaya mong humawak ng emosyon nang hindi ka nalulunod. At para sa babaeng pagod na sa drama, ang ganitong klaseng lalaki ay bihirang-bihira. Habang tumatagal,
Ang babae ay nagsisimulang iugnay ang presensya mo sa isang pakiramdam ng kaayusan. Kapag may gulo sa isip niya, naaalala niya ang katahimikan mo. Kapag may desisyong kailangang gawin, naiisip niya ang paraan mong maging malinaw nang hindi nagmamadali. Hindi mo ito sinadya, hindi mo ito itinuro, pero ang karakter mo ang nagturo sa kanya. At ang mga ganitong aral ay mas tumatagal kaysa sa kahit anong papuri. May huling punto rito kuya na mahalagang maintindihan. Ang lalaking hinahanap-hanap ay hindi perpekto. May mga araw din siyang tahimik, may mga sandaling hindi siya sigurado, pero hindi niya ipinapasa ang bigat sa iba. Inaako niya ito, inaayos niya ito, at kapag humarap siya, dala niya ang sarili niya ng may dignidad. At ang dignidad na ito ang hindi kayang gayahin ng karamihan, dahil karamihan ay naghahanap ng shortcut, samantalang ang lalaking ito ay dumaan sa proseso. Kapag ang babae ay naka-experience ng ganitong presensya, mahirap na itong palitan. Hindi dahil sa attachment, kundi dahil may bagong baseline ang isip niya. Alam na niya kung ano ang pakiramdam ng makasama ang lalaking hindi nagmamadali, hindi naghahabol, at hindi nawawala sa sarili. At kapag may dumating na iba na maingay, magulo o kulang sa direksyon, kusa niyang mararamdaman ang pagkakaiba. Hindi niya kailangang ikumpara ng direkta. Ramdam na niya. At dito nagtatapos ang lahat kuya. Hindi sa grand ending, hindi sa dramatic na linya, kundi sa tahimik na katotohanan. Ang lalaking marunong humawak ng sarili niya ay nagiging lalaking hinahanap-hanap kahit wala siya. Hindi dahil may ginawa siyang trick, kundi dahil ang presensya niya ay nag-iwan ng pakiramdam na bihirang maramdaman sa mundo ngayon. Katahimikan, linaw, at isang klaseng lakas na hindi kailalang ipakita para maramdaman.